tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Muling nalubog sa matinding kawalan ng katiyakan ng ugnayan ng Estados Unidos at Iran matapos magbigay ng magkasalungat na pahayag ang dalawang bansa hinggil sa usapang pangkapayapaan. Kasabay nito, isang panibagong pag-atake sa isang barkong dumaraan sa Strait of Hormuz ang nagdulot ng malaking banta sa pandaigdigang supply ng enerhiya habang patuloy na nakatutok ang buong mundo sa lumalalang tensyon. Inihayag ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na kasalukuyan ng nagaganap ang mga negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Trump, ito na ang huling pagkakataon para sa pamahalaan ng Tehran na lumagda sa isang maayos at makatwirang kasunduan. Sinabi niya ito sa isang pagpupulong sa Oval Office, kung saan iginiit niyang may mga pag-uusap na nagaganap sa kahilingan din ng iba pang mga bansa sa gitnang silangan. Binigyang diin ni Trump na ang kasalukuyang sitwasyon ang huling pagkakataon para sa Iran na sumang-ayon sa mga tuntunin ng Amerika. Ang pahayag na ito ay kasunod ng kanyang desisyon noong nakaraang katapusan ng linggo na kansilahin ang malalaking pag-ataking militar na una na niyang inaprubahan. Ipinakikita nito ang paulit-ulit na paraan ng kanyang administrasyon. Magbanta ng digmaan ngunit umatras ding kalaunan. Mabilis namang pinabulaanan ng Iran ang mga pahayag ng Pangulo ng Amerika. Ayon sa Tehran, walang anumang negosasyong nagaganap o nakatakdang isagawa sa pagitan nila at ng Washington. Tahasang sinabi ng pamahalaan ng Iran na hindi totoo ang mga pahayag ng White House at walang dahilan upang maniwala ang publiko na may nagaganap na diplomatikong pag-uusap upang wakasan ang 5 buwang digmaan. Sa isang pahayag, nilinaw ng tagapagsalita ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Iran na si Esmail Baghaei na walang nagaganap na opisyal o hindi opisyal na pakikipag-usap sa Estados Unidos. Idinagdag pa niya na walang naka-schedule na pagpupulong sa mga susunod na araw. Ayon sa kanya, walang planong Iran na tumanggap ng mga dayuhang delegasyon o magpadala ng sarili nitong mga negosyador sa ibang bansa para sa usaping ito. Ipinaliwanag din ni Baghaei na ang lahat ng pangunahing negosyador ng bansa ay kasalukuyang nasa loob ng Iran, maliban kay Foreign Minister Abbas Araghchi na nasa isang relihiyosong paglalakbay sa Iraq. Ang tanging pag-uusap na kasalukuyan nilang isinasagawa ay ang pakikipag-ugnayan sa Oman na nakatuon lamang sa pamamahala at seguridad sa sensitibong bahagi ng Strait of Hormuz. Habang nagpapatuloy ang tensyong diplomatiko, napaulat ang isa na namang insidente ng karahasan sa karagatan. Isang barkong pangkargamento ang tinamaan ng isang hindi pa matukoy na projectile o misil malapit sa Strait of Hormuz sa baybayin ng Oman. Kinumpirma ng United Kingdom Maritime Trade Operations ang insidente na lalong nagpatindi sa pangamba ng mga kumpanya ng pagpapadala na dumaraan sa mahalagang rutang ito. Dahil sa insidente, patuloy na bumagal ang trapiko ng mga barko sa Strait of Hormuz. Batay sa datos mula sa Kepler, 6 na barko lamang kabilang ang 3 tanker at 3 bulk carrier ang dumaan sa Kipot noong Lunes. Mas mababa ito kumpara sa 7 barkong dumaan noong nakaraang araw. Napakahalaga ng rutang ito dahil dito dumaraan ang halos ikalimang bahagi ng kabuuang supply ng langis at likas na gas sa buong mundo. Sa kabila ng mga ulat tungkol sa pag-atake, nagkaroon ng bahagyang pag-asa sa pandaigdigang merkado dahil sa posibilidad na magkaroon pa rin ng diplomatikong solusyon sa krisis. Nagdulot ito ng pagbaba sa presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan, habang umakyat naman ang mga pangunahing index ng pamilihan ng SAPI. Ipinakikita ng reaksyong ito kung gaano kasensitibo ang ekonomiya ng mundo sa bawat galaw ng dalawang bansa. Bumagsak ng 7% ang presyo ng Brent crude futures at umabot sa humigit kumulang $83.77 bawat bariles. Sa kabilang banda, nagsara ang Dow Jones Industrial Average sa Amerika sa isang makasaysayang mataas na antas. Gayunpaman, muling bahagyang tumaas ang presyo ng langis at ang mga pamilihan ng sapi sa Asya kinabukasan dahil sa patuloy na kawalan ng katiyakan. Ayon sa mga opisyal at analista sa rehiyon ng Gulf, layunin ng estratehiya ng Iran na patunayang kaya nitong malampasan ang pressure mula sa Washington. Ginagawa ito ng Tehran sa pamamagitan ng paglikha ng mga sentro ng pressure sa mga ruta ng kalakalan, daanan ng mga barko at infrastruktura ng enerhiya sa gitnang silangan. Layunin nitong ipakitang mas malaki ang magiging gastos ng Amerika sa pagpigil sa krisis kaysa sa pagtugon sa mga kahilingan ng Iran. Sinabi ni Michael Knights mula sa Washington Institute na ang pinakamalaking bentahe ng Iran ay ang kakayahan nitong maperhuwisyo ang mga karatig bansa at ang buong ekonomiya ng daigdig.
Sa pamamagitan ng pagkontrol sa daloy ng kalakalan sa Strait of Hormuz, nagagawa ng Tehran na pilitin ng mga pandaigdigang kapangyarihan na pakinggan ang mga kahilingan nito kahit na nahaharap ito sa mabibigat na parusang pang-ekonomiya. Sa kanyang post sa Truth Social, tinawag ni Trump ang pamunuan ng Iran na labis na mapanlinlang. Ayon sa kanya, ang Iran mismo ang humiling ng isang pagpupulong at mayroon pang mga susunod na pag-uusap na nakatakda sa malapit na hinaharap. Ipinakikita nito ang magkasalungat na salaysay ng dalawang panig kung saan kapwa nila pilit na ipinakikitang sila ang may hawak ng kalamangan sa kasalukuyang tunggalian. Inulit din ni Trump ang kanyang pahayag na ang hukbong dagat ng Estados Unidos ay may ganap na kontrol sa Strait of Hormuz. Tinawag niya itong United States Wall of Steel kung saan walang anumang makalulusot patungong Iran maliban kung pahihintulutan ng Amerika. Ayon sa kanya, hindi matatapos ang pagharang na ito hanggat hindi nakakamit ang isang kasunduan o ang ganap na pagsuko ng pamahalaan ng Tehran. Ang mga kaganapang ito ay sumusunod sa isang pamilyar na takbo mula ng simula ni Trump ang tinatawag na Operation Epic Fury kasama ang Israel mahigit 5 buwan na ang nakalilipas. Sa ilalim ng operasyong ito, paulit-ulit na nagbanta ng aksyong militar ang Estados Unidos laban sa mga pasilidad ng Iran, ngunit palagi rin itong natitigil sa huling sandali dahil sa mga sinasabing diplomatikong pakikipag-ugnayan. Ang paulit-ulit na pagbabanta at pag-atras ni Trump ay naging paksa ng pagsusuri ng mga eksperto sa militar. Sa bawat pagkakataong malapit ng sumiklab ang direktang digmaan, gumagawa ng paraan ng White House upang mag-alok ng negosasyon. Gayunpaman, tila hindi na epektibo ang ganitong taktika sa Iran na mas pinipiling patatagin ang depensa nito at palakasin ang presensya nito sa mga estratehikong kipot. Sa kabilang banda, hayagang tinatanggihan ng Iran ang anumang pakikipag-usap sa Washington mula nang bumagsak noong unang bahagi ng Hulyo ang kasunduan or Memorandum of Understanding na nilagdaan ng dalawang bansa noong nakaraang buwan. Layunin sana ng kasunduang iyon na wakasan ang patuloy na labanan, ngunit dahil sa hindi pagkakaunawaan sa mga tuntunin, tuluyan itong nawalan ng bisa at nagdulot ng mas malalang hidwaan. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin nakakamit ni Trump ang mga layuning itinakda niya sa simula ng digmaan. Kabilang dito ang ganap na pagbuwag sa programang nuklear ng Iran, pagpigil sa kakayahan nitong salakayin ang mga karibal sa rehiyon, at paglikha ng mga kondisyong mag-uudyok sa mga mamamayang Iranian na pabagsakin ang kasalukuyang pamahalaang pinamumunuan ng mga relihiyosong lider. Ang bawat hakbang ng Estados Unidos ay patuloy na tinutugunan ng Iran sa pamamagitan ng mas matitinding aksyon laban sa mga puwersang Amerikano sa rehiyon, pati na rin sa mga kaalyado nito sa Gulf at sa mga barkong pangkargamento. Sa bawat siklo ng tensyon, laging nauuwi ang sitwasyon sa pag-atras ni Trump na nagbibigay ng impresyon sa Iran na hindi handa ang Amerika na pumasok sa isang ganap at madugong digmaang pangrehiyon. Ang hindi pagkakaunawaan sa Strait of Hormuz ang nananatiling sentro ng hidwaan. Sinasabi ng Washington na sa ilalim ng kasunduan noong Hunyo, obligasyon ng Iran na panatilihing bukas ang kipot. Ngunit iginiit ng Tehran na malinaw na nakasaad sa kasunduan na sila ang may awtoridad sa trapiko ng mga barko rito. Mananatiling marupok ang sitwasyon hanggat walang natatagpo ang kompromiso ang dalawang bansa. Isang mainit na balita mula sa gitnang silangan. Opisyal na ipinahayag ng Iran na pansamantala nitong sinuspinde ang nakaplanong pag-atake bilang ganti laban sa Ukraine. Ang desisyong ito ay kasunod ng formal na paghingi ng paumanhin ng pamahalaan sa Kyiv kaugnay ng napaulat na pag-atake sa isang barkong pangkargamento ng Iran sa Caspian Sea. Ayon sa Tehran, sinusuri muna nila ang pahayag ng Ukraine na isang pagkakamali lamang ang insidente. Ayon kay General Mohsen Rezaei, isang nakatataas na tagapayo ng kataas-taasang pinuno ng Iran na si Mojtaba Khamenei, handa na sana sila maglunsad ng opensiba sa tatlong magkakaibang lokasyon sa Ukraine. Sa isang panayam sa Press TV, nilinaw niya na dahil sa pag-amin ng Ukraine na hindi sinasadya ang nangyari, napagdesisyonan nilang pansamantalang ihinto ang operasyon upang suriin ang katotohanan sa likod ng mga pahayag ng Kyiv. Ang matinding tensyong ito ay nagsimula noong Hulyo 25 nang salakayin umano ng militar ng Ukraine ang isang Iranian cargo ship sa Caspian Sea. Para ATATA, ang naturang pag-atake ay nagdulot umano ng pagkamatay ng isang tripulanteng Iranian at pagkasugat ng marami pang iba. Makalipas ang ilang araw, agad itong kinondena ng Tehran bilang isang direktang paglabag sa soberanya ng Iran at sa kaligtasan ng kanilang mga sibilyan.
Sa larangan naman ng diplomasya, ipinahayag ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na ang kaniyang Ukrainian counterpart na si Andriy Sybiha ay nagbigay ng personal na garantiya. Ayon kay Sybiha, ang pag-atake sa barkong pangkargamento ay ganap na hindi sinasadya at hindi bahagi ng anumang planong palakihin ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Gayunpaman, nananatiling mapagmatsyag ang pamahalaan ng Iran sa usaping ito. Bagamat tinanggap ng Iran ang paliwanag ng Ukraine na isang pagkakamali ang nangyari, mariing iginiit ni Foreign Minister Araghchi na hindi sapat ang simpleng paghingi ng paumanhin. Binigyang diin ng opisyal na obligado pa rin ang Ukraine na magbayad ng kaukulang kompensasyon para sa pinsalang idinulot sa kanilang barko at sa pamilya ng nasawing tripulante. Ito ang pangunahing kondisyon ng Tehran upang tuluyang maiwasan ang mas malaking hidwaan. Nauna rito, naging matigas ang paninindigan ng Ukraine. Ayon kay Araghchi, una umanong binaliwala ni Sybiha ang babala ng Iran at tinawag pa itong walang batayan. Subalit kalaunan, nagbago ang tono ng Ukraine tungo sa mas mapayapang pakikipag-usap. Tiniyak umano ng Kyiv na hindi kailanman naging target ng kanilang militar ang mga sibilyang barko o mga mamamayan ng Iran. Nagbigay daan ito sa kasalukuyang diplomatikong pag-uusap. Kung babalikan ang mga naunang pahayag noong Hulyo 26 ay sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nagtamo sila ng malaking tagumpay sa kanilang mga operasyong pangmalayuan sa Caspian Sea. Ayon sa kaniya, matagumpay nilang tinarget ang mga barkong nagdadala ng kagamitang militar na may kaugnayan sa Iran kabilang ang isang barkong pandigma na sinasabing sumusuporta sa puwersa ng Russia. Sa kabila ng mga pahayag na ito ni Pangulong Zelensky, iniwasan niyang kumpirmahin kung kabilang nga ba ang sibilyang cargo ship ng Iran sa mga target na sinalakay ng kanilang puwersa. Ang pananahimik na ito ng pamunuan ng Ukraine ay nagdulot ng higit na pagdududa sa panig ng Iran. Ito umano ang nag-udyok sa Tehran na maghanda para sa isang malawakang ganteng salakay bago naganap ang pinakahuling diplomatikong pag-uusap. Matapos ang insidente, opisyal na ipinarating ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Iran ang matindi nitong galit. Tinawag nito ang aksyon ng Ukraine na isang kriminal at agresibong hakbang. Ipinatawag din ng Tehran ang Chargé d'Affaires ng Ukraine upang iabot ang isang formal na protesta at magbabala na hindi palalagpasin ng Iran ang anumang pag-atake sa kanilang mga mamamayan at pambansang interes sa rehiyon. Hindi na bago ang hidwaan sa pagitan ng Tehran at Kyiv. Nagsimula itong lumala noong 2022 nang simula ng Russia ang malawakang pag-atake sa Ukraine gamit ang mga Geran 2 kamikaze drone. Ang mga drone na ito ay napatunayang hango sa disenyo ng Shahed 136 na gawa ng Iran. Dahil dito, inakusahan ng Ukraine ang Iran ng direktang pagsuporta sa agresyon ng Russia laban sa kanilang bansa. Bilang tugon sa banta ng mga drone ng Iran, gumawa rin ng mga hakbang ang Ukraine upang palakasin ang ugnayan nito sa mga bansa sa rehiyon ng Gulf. Nag-alok ang Kyiv ng mga makabagong sistema ng depensa laban sa mga unmanned aerial vehicle o UAV. Nagpadala rin ito ng mga eksperto sa teknolohiyang kontra-drone sa Qatar, United Arab Emirates, Saudi Arabia at Kuwait upang tulungan ang mga bansang ito na harapin ang impluwensya ng Iran. Ang Caspian Sea ay isang napakahalagang ruta ng kalakalan na nag-uugnay sa Iran at Russia. Para sa Ukraine, kritikal ang rutang ito dahil dito umano dumaraan ang mga supply militar na ginagamit ng Russia sa digmaan. Kaya naman ang anumang operasyon ng Ukraine sa bahaging ito ng karagatan ay may malaking epekto sa geopolitika, hindi lamang para sa dalawang bansa kundi maging sa buong Europa. Sa mas malalim na pagsusuri sa pahayag ni General Rezai, ang paghahanda ng Iran na salakayin ang 3 lokasyon sa Ukraine ay nagpapakita ng mataas na antas ng kahandaang militar nito. Bagamat hindi tinukoy kung aling mga pasilidad ang target, naniniwalang ilang eksperto na maaring kabilang dito ang mga estratehikong base militar o mga sentro ng komunikasyon ng Ukraine na malapit sa mga hangganan ng mga kaalyado nito. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na tugon o komento ang pamahalaan ng Ukraine hinggil sa anunsyo ng Iran tungkol sa pagsuspinde ng pag-atake. Ang pananahimik na ito ng Kyiv ay maaaring mga hulugang patuloy ang pag-uusap ng dalawang panig sa likod ng mga saradong pinto upang ayusin ang usapin ng kompensasyon nang hindi lumilikha ng karagdagang ingay sa media na maaaring muling magpalala sa sitwasyon. Ayon sa mga diplomatikong mapagkukunan, ang mabilis na pag-uusap ni Araghchi at Sybiha ay nagpapakita ng pagnanais ng magkabilang panig na maiwasan ang isang bagong digmaan. Sa gitna ng nagpapatuloy na pakikipaglaban ng Ukraine laban sa Russia, magiging napakabigat para sa Kyiv ang pagkakaroon ng isa pang kaaway tulad ng Iran. Kaya naman ang paghinahon at paghingi ng paumanhin ay nakikitang praktikal na hakbang ng Ukraine
Malaki rin ang papel na ginagampanan ng Russia sa ugnayang ito. Bilang pangunahing kaalyado ng Iran at kalaban ng Ukraine, ang anumang tensyon sa pagitan ng Tehran at Kiev ay direktang nakaaapekto sa takbo ng digmaan sa Europa. Kung itinuloy ng Iran ang pag-atake, maaring lalo pang uminit ang labanan at magdulot ng mas malawak na krisis na posibleng magsangkot sa iba pang mga bansa sa rehiyon ng Gitnang Silangan. Nananatiling sensitibong paksa ang paggamit ng mga drone sa digmaan. Bagamat palaging itinatanggi ng Iran na nagbibigay ito ng mga armas sa Russia upang gamitin laban sa Ukraine matapos magsimula ang digmaan, itinuturo ng mga ebidensyang nakalap ng Kiev ang posibleng kaugnayan ng Tehran. Ipinapakita ng insidente sa Caspian Sea na unti-unti nang umaabot ang digmaan sa Ukraine sa mga rutang pang-ekonomiya ng Iran. Ang diplomatikong tagumpay na ito sa pag-iwas sa isang ganting salakay ay nagbibigay ng pansamantalang ginhawa sa rehiyon. Ang Caspian Sea na dating itinuturing na ligtas na sona para sa kalakalan ay napatunayang maaari ring maging sentro ng labanan. Ang bawat galaw ng Ukraine at Iran sa lugar na ito ay babantayan na ngayon ng buong mundo, partikular ng mga bansa sa gitnang silangan na may sarili ring interes sa rehiyon. Naniniwala ang mga analista na ipinapakita rin ng desisyon ng Iran ang estratehikong pag-iingat nito. Sa kabila ng matatapang na pahayag ng Tehran, batid nitong ang direktang pakikilahok sa digmaan laban sa Ukraine ay maaaring magdulot ng mas mabibigat na parusa mula sa kanluran. Ang pagpili sa diplomatikong landas at paghingi ng kompensasyon ay isang praktikal na paraan upang mapangalagaan ang reputasyon at interes ng Iran.